what up mga solid subscribers, no? So, hindi ko naabutan to guys, so nakakainis na. Nag-premiere na siya kanina, no? So, napanood ko na siya parang, sabihin natin parang 5 minutes na yata siya nag-play. So, sabi ko na, ay, hindi, hintayin ko na lang to, panoorin ko na lang to mamaya, no? Ay, ito na nga, tapos na siya, no? Nag-premiere na po siya, no? Tingnan ko lang, okay, nag-premiere na po siya, no? Okay. Ay, may tapos na pala yung premiere niya, no? Panoorin natin to, no? Ito guys, no? Ito yung the making down ng song and choreography, no? So, I'm very sure guys, meron akong ma-share na mga experience ko about this one, no? Meron akong mga bibigay sa inyo mga bagay na I'm very sure na talagang makaka-relate ako, no? So, baka maging mahabang format to, no? So, ito guys, baka wala tayong video tomorrow dahil tomorrow po is aking birthday, no? Let's go, no? Birthday ni Point to Peds, no? Hindi yun April Fools, ha? Talagang birthday ko yun, no? Ayan yung ano, yung parang downside pag nag-birthday ako kasi April Fools, akala nila nagbibiro ako, no? Sabihin na, birthday mo ba? Baka nagbibiro ka lang. Diba? So, ayan, happy birthday to me. Let's go. So, ayan na guys. Tara, panarin natin. Sobrang nakaka-pressure kasi itong dam. Let's go, Sir Jay! Sa totoo lang. Kung hindi nyo napapanood, no, ginawan ko po ng video about kay Sir Jay. No? Hindi pa yun to the point na gagawin ko talaga. Meron ako mas balak na video about kay Sir Jay and i-explain ko in detail, no, kung bakit siya karapat dapat na para sa akin na maging dance director talaga ng SB19, no. And yun, panoorin niyo yung video kahapon, no. Pinaka-recent lang yun, after na ng video na to, no. I mean, before or after, basta bago tong video to na-release, no. Okay. Hey, training. Okay. Tandaan nyo guys, bago kayo sumayaw, bago kayo mag-perform, bago kayo sumalang, no. Kailangan mainit yung katawan nyo, kailangan din mag-training kayo. So kung akala nyo ang SB19, no, nasasalang yan na ganyan, wala nang training, wala nang warm up, hindi yan ganyan, no. Lagi namin ginagawa, no, yung ganyan training kasi ganyan, kung tawagin dyan is drills, mga drills yan guys, no. Usually nga guys, no, kailangan 30 minutes to 1 hour yung drills nyo, no. Ako sanay ako sa ganun, 30 minutes to 1 hour yung drills, no, para mas yung katawan nyo, no. Isipin nyo, di ba, kung ano po yung ginagawa usually ng mga athletes, no, hindi po ginagawa ng mga dancers, no, kasi talagang kailangan namin lumakas yung core namin, lumakas yung balikat namin, lumakas yung mga binti namin, no, para sa mga footwork, sa mga biglang hit, and then yung mga malakas na galaw na ganyan, and then yung ulo namin, no, isolations, kailangan i-trade din yan, kailangan maging, let's go, isolations, no. You know, na-amaze na ako sa camera, ang ganda tingnan, no. And ayun, kailangan nyo na i-train yan, yung flexibility nyo, no. So ayun, isa yan, hindi pwedeng ma-skip yung training nyo, yung mga drills, no. Maraming klase ng drills, no, depende yan sa kung anong titirahin yung part ng katawan nyo, no, diba? Okay. Kailangan kasi fit kayo. Hindi lang yan sa pagpapaganda ng katawan, kundi para din sa stamina nyo, no, para mag-last po talaga kayo sa buong performance nyo. Yung weakness na pinapalakas namin, pinapa-strengthen namin is hindi yung flesh, kundi yung soul na namin. Pagiging warrior talaga. Let's go! Ako dyan, nalala ko naman. Hanggat hindi natatapos yung isang project, hindi ako makapagpahinga. Hindi rin ako makatulog ng maayos. Kasi parang may utang ako sa sarili ko na kailangan kong bayaran. Habang hindi... Hindi ako hanggat hindi natatapos yung isang project. Habang hindi natapos ang isang project, no? So hindi siya natatahimik si Sergio. Maganda guys, no? Kumbaga hindi siya natatahimik, like alam niyang there is something more. Parang may utang ako sa sarili ko na kailangan kong bayaran. This is the biggest comeback ever. Oh, biggest comeback ever. Ano ba kanya? Biggest artist. Long V or short V? Long version na para kompleto. Para masaya. Same lang naman, diba?
pinuno. Hands-on talaga, oh. Ang daming tukso. Grabe yun. Sir Vida rin ba ang gumawa nito? Nung napakinggan ko yung Dam, marami siyang transition tsaka dynamics eh. So parang na-imagine ko talaga noon, maraming mangyayari. Alam mo yung yung paglalabanin yung ano, Sabong parang yung ganun. parang dalawang tao, parang Tapos yung translate niya ibang field. Talaga noon. Nung napakinggan ko yung Dam, marami siyang transition tsaka dynamics eh. So parang na-imagine ko talaga noon, maraming mangyayari. Kami guys, ako as a choreographer na gustong gusto ko yung ganyan, yung maraming dynamics po talaga na ang daming ups and downs nung kanta, no? Ang sarap nun guys, yung hindi siya boring pakinggan, as in iba-iba, no? alam mo yung yung paglalabanin yung ano, Sabong parang yung ganun. parang dalawang tao, parang Ah, Tapos ganyan yung yung translate niya. niya ibang field din. kaya Tapos parang ano siya, parang hip-hop na 70s style na. yung sarap niya masarap sayawin. Gusto ko yung variation. Actually, nagawan ko na agad siya nung nakuha ko siya. Nung May nandun ka na dadagdag agad. pa kasi ako mga choir. Kasi na-feeling ko pwedeng mga Parang ganun chanting siguro. nasa likod. Parang ano talaga, as in, parang final battle. Pagdating naman sa recording ng song na Dam, this time kasi sobrang organized ng team namin. I guess, pero hindi siya naging madali eh. Siyempre, naging mas meticulous Ang ganda ng format ngayon, as in para siyang documentary. Hindi, documentary pala talaga siya, no? Hindi siya yung more on, yung vlog style. Talagang documentary siya. Ang ganda. sa pag-record, sa pag-edit, sa pag-collate ng lahat para ma-release ng the best. Bakit ko naggaganto? Dapat level sa crowd. Lalim talaga ng boss ni Ken. Tabo pa nga yung crowd eh. Matapos yung ano, ganun eh. Basta parang ang lawak niya. Sobrang lakas ng crowd eh. Crowd na dapat. Oo. Bakit ba? Parang yung pasok nung may Gagawin niya yung instrumental support na dapat yung malakas. ano ko. Excited ang Look at that. Hands-on sila. No? Hindi sila to the point na, okay, sabihin nyo lang sa amin kung anong gagawin namin. Hindi. Kung ano yung gusto nila, guys. Like, para mas mapaganda, para mas magamay nila, yun ang gagawin nila. No? And that's the beauty and that's the advantage po talaga ng SB90 sa mga other P-pop groups, guys. No? Diba? No? So, ayun yung ano nila, advantage na hands-on sila. Hindi sila yung, ulitin ko, hindi sila yung to the point na ihahain na lang sa kanila tapos okay yun, game na tayo, no? Sila talagang hands-on, papakinggan namin yan kung may gusto kaming gawin, itatry namin yan para I think mas maganda, no? And mas maganda naman talaga nangyari. lahat dahil nga panibagong awit, panibagong EP. So, panibagong aral, panibagong matututunan na naman. Na-imagine ko na, nafe-feel ko na maraming mangyayari sa sayaw. Medyo ano, yung steps na Sir Jay eh. Tingnan ko kasi yung nag-video na to eh. Parang kakilala ko siya. Kasi parang si Baron to eh. Ewan ko ha, kamukha eh. Hindi ko sure ha. Parang si Baron. Mas bat ba? So yung bat ba, bigla siyang susulpot. Sobrang nakaka-pressure yung part na yun. Dapat medyo weird siya. Sa sobrang inis na inis ko kasi wala na akong maisip. Parang na ako nagtatantrum sa loob-loob ko. Parang nakakainis naman to. Tapos pa-play ko na naman. Hanggang sa nainis na ako, parang naisip ko yung parang bata na hindi binigyan ng laruan. Nagtantrums ako sa mall, tapos mga ganun-ganun ako. Yung parang, yung ganun. So parang ganun yung feeling. So parang
Naging ganun siya, ba't ba? With the choreography, So yun guys, no, tandaan nyo to, no, sa isa, ako, nakarelate ako sa choreographer, no. Minsan, kung ano yung nararanasan ko, or kung ano yung nafe-feel ko, yun yung ginagawa ko choreography, no. Minsan kasi guys, pag halimbawa pinag-isipan mo siya ng maigi, no, parang mas lalo ka lang mababaliw, no. For me, minsan may dumarating na time talaga na, like, biglaan siya, like, kunyari, wala akong maisip, parang, okay to yung ginawa ko ganito. Parang may mga ganun minsan na mga feeling, no, mga accidental na talaga na, okay pala yung ganito, no, di ba? May mga ganong klase, hindi siya to the point na pinaghandaan talaga, pinagplanuhan every step, no. Minsan, meron kang babaguhin dyan na biglang, ang mas maganda yata yung gantong steps, no. So, ganun yung, I think, ganun yung nangyari kay Sir Jay. sobrang pinagtuunan ng pansin ni Kuya Jay. Kasi parang sinabi niya ng kalawakan na, so parang pinapakita yung lawak tsaka yung power niya. Parang mas lumawak yung galaw mo, kaya ginagano nila sa crowd. Yung peacock symbolism Sa cramp. Kaya ginagano nila sa crowd. Yung Okay, no, sa cramp. So, cramp. Yung hand gestures ni Sir Jay, more on sa cramp talaga. Nang hiling niya sa ganyang kamay, oh. Ako hindi ako nagka-cramp pa, pero syempre, may mga kilala ko, meron na mga kaibigan, meron akong mga napanood na very well known nagka-cramp po talaga, no, na talagang alam ko yung form, no. Kaya alam ko yung form ng cramp talaga. peacock symbolism din siya ng rebirth. May papasok ba natin? Pinalik ko yung mga old school. So yun, nag-brainstorm sila dito, no. So hindi kasi pwedeng gumawa ka lang ng choreography basta, no. Kailangan yung choreography mo is related sa kwento, related sa lyrics nung mismong kanta, no. Trip po, saka break. Yung gano'n, turod, yung mga gano'n sila. Pinapalibutan nila is Wait. Okay, tuloy. Akala ko hindi nagpe-play yung aking music. I mean, music yung yung mic ko eh. Okay, tuloy. Kailangan ko talaga bumili ng bagong mic. Tagal na ito as in, parang 2 years na, 3 years na yata tong mic ko na to. Bili tayo ng bagong mic. yung gano'n, turod, yung mga gano'n sila. Pinapalibutan nila SB. Sa mga may worship, parang gano'n, SB yun. Yung pinaiikutan nila. Oh! Hindi naman ako mahilig sa mga ibang games, pero may mga tinry akong games. Hindi ko alam kung makakatulong ba siya sa akin o hindi. Tinatry ko na lang, baka kasi makatulong. Tama, no? Kasi ganun yung tema nila, no? So, ganyan guys, no? Ulitin ko sa inyo, no? Kailangan, pwede rin kasi maraming technique para makarelate ka sa, kunyari, may project kayo. Kunyari kami, bubuo kami ng pyesa, ng sayaw, no? Ang tema ng sayaw namin is, kunyari sa mga, example lang, ito, kunyari na lang yung sa body rock na performance namin no 2023 no sa Street Crew no. Although na isa ako sa mga nag-contribute din doon ng choreography no. Kailangan kasi guys, pag halimbawa gagawa kayo ng choreography, ang team kasi namin doon is aerobics, exercise no. Kailangan hindi pwedeng basta choreography. Kailangan makarelate ka, no? Paano ba pumayat ang isang tao? Anong klase mga exercise ang dapat gawin? Ano bang mga proper form pag nag-exercise, no? And at the same time, ito po yung sa SB19, no? Yung sa DAM, no? So, medyo siya eh. Medyo yung mga Roman Empire ba kung tawag? Hindi ko alam kung tawag eh. Basta yung ganyan, mga before na yung mga ganyan, mga digmaan, no. So kailangan makarelate siya kung paano ba yung tama, no. Kasi pag may ginawa kayo diyan, ito katulad sa SB19, no, pag may ginawa kayo isang detalye diyan na hindi pala tama, no, baka dumating pa sa point na mabash po ang SB19, no. So kailangan talaga nire-research po talaga nila yan. Later on, dun mo na lang siya nare-realize na, itong part pala na to. Dun siya inspired sa na nilaro ko. No, Si diba? Pablo, yung gumanon siya sa likod ng dancer, gumanon siya. Kusa siyang na-apply kasi nga, binuhay ko nga yung sarili ko dun sa parang nasa loob ako nung game. Okay. Warm up. Ito, hindi na to drills guys. This is a warm up, no. So kailangan yan. Sobrang kailangan yan, no. Sabihin ko lang sa inyo, no. Ako sobrang kailangan ko na yan. I mean, lahat naman kailangan yan, no? Pero for me, na sobrang tagal ko na talagang hindi sumasayaw ulit, no? Sumasayaw ko pero hindi na tulad na napukpukan na araw-araw, no? Every sayaw ko, no, kailangan mag-warm up ako kasi kailangan ma-stretch ko yung ulo ko, kailangan ma-stretch ko yung mga balikat ko, kailangan mapagpag ko to, kailangan ma-stretch ko yung knees ko, yung hips ko, lahat. Kasi once na meron akong gawin na isang bagay, no,
tapos hindi pa pala prepared yung part ng katawan ko na yun, no? May tendency po na ma-injured ako, no? May mga ganong klaseng bagay, no? So, yung mga ganyan, mga warm-up, kailangan yun. Kasi parang, kumbaga parang inaano nyo yung katawan nyo, ano ba tawag dito, no? Kumbaga nire-ready nyo yung katawan nyo sa gagawin yung mga moves, no? So, kaya yun. Isipin nyo na lang, guys, pag gumising ba kayo sa umaga, rekta takbo kayo? Di ba hindi naman, no? Pag gumising kayo sa umaga, upo, nakapikit, like iba, cellphone muna, no? So, kasi pag tumakbo ka agad, guys, ganyan, no? May tendency, guys, talaga na parang hindi magiging maganda yung takbo ng buong araw mo, no? So, ganun yun, guys, makaka-relate, no? So, kailangan, pagkagising mo, laylo-laylo muna, no? So, parang ganun yan, guys, no? So, okay? Lahat naman, kahit nga sa kotse, sa motor, wina-warm up nyo muna, di ba? Hey, nakakamiss. Ice cream yun kung tawagin eh. Ewan ko lang kung tawag nila. Kami tawag namin yan ice cream. Pagod yan, no? Nasa ako yung asin ko. Maangat eh. Yes, it's challenging for us din kung paano namin siya kailangan i-absorb and paano i-sync as one. So, I think ito na yung preparation, no? Like, tinuturoan ni Sir Jay yung choreography sa kanila, no? So, isa yan, guys, no? So, kailangan pag nagtuturo ka, kailangan lahat planado. Like, kunyari, kung saan ka nakaharap, kailangan, hindi pwedeng, okay, gumanto ka. Tapos, bahala ka na kung saan mo gusto maharap, sa likod o sa harap, no? Hindi pwede. Kailangan sabihin mo sa kanya, 11 o'clock. Meron kaming mga sinasabi, like, diagonal, o sabihin natin, 11 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. May mga gano'n kami sinasabi. Or kailangan pag dito, kailangan yuko muna bago angat. Hindi pwedeng, di ba pangit tingnan? So, sinabi Sir Jay, dapat yuko onte. Cha. And then, kailangan medyo naka-crouch ka, na medyo naka-ganon yung baba yung form ng katawan mo, no? Ba't ba? Ilaw pa buhok. Ay, itim pa buhok ni Ken dito. Gagawin kong bata. So, akala nyo sila, no? Like, kunyari, pag nandyan sila, like, hindi sila pwedeng hindi sila nakakausap ng mga dancers nila kasi sobrang taas nila sa tingin sa rin nila. Hindi, guys, ang SB19 talagang parang normal na kasama mo lang, no? Ganyan yung nakikita kong aura sa kanila. Like, kung kahit gano'n sila kataas, tinitreat nila as equals po yung mga kasama nila sa trabaho, no? As in. Hey, ayun yung kay Pab. Ba't umalis? May tendency ma-aksidente si Pablo, no, na? Yung umalis siya, no? So, kailangan be mindful sa mga stunts. Kaya ako, guys, no? Meron akong trauma pagdating sa mga stunts talaga, guys. Meron akong trauma pagdating sa mga stunts. Kasi, yung mga ganyan eh. Kaya ako, hindi ko inaral talaga yung mga stunts na yan. No? Floor works, oo. Pero yung mga ganyan, okay, madali lang yan. Goods yan, yung aangat kang ganyan. Pero yung mga stunts na tinutukoy ko is yung mga backflip, yung mga ganyan. Or yung mga ganyan, yung mga connections. Like, kunyari, pag gumanong ka, meron magbabato sa'yo, no? Or mga ganun, no? And hindi ko talaga inaral kasi mas gusto, mahirap na. Pero yung mga tao talaga, no? Pero, alam mo yun, ako, I think, hindi para sa akin yun. Kasi takot talaga ako sa 5, 6, 7, Hindi kailangan na masundan mo mismo yung detalye, but of course, masync mo yung emotion, yung proper execution, dapat nandun siya. Yeah. Oo nga pala, may steps silang gano'n, no? Ayun, kaya ko yun. Promise, kaya ko yun.
Inaral ko rin yan kasi parang mga kaibigan ko nag-jerk before, no? Jerking yung tawag dun, no? Yung mga ganyan. Tapos biglang lulusot, no? Threading ba? Or basta, nauso rin yan sa jerking na style lang sayaw, no? Inaral ko rin yan. Wala, trip-trip lang. Isa pa yun, kaya kailangan nyo ng drills, no? Kasi pag halimbawa ginawa nyo yun, tapos ang bigat ng katawan nyo, promise, hindi ganun kasnappy yung galaw ng paa nyo. Kaya sa kanila, ang effortless tingnan sa kanila, no? Pero pag tayo, kahit ako, minado ko, tagal ko na, ang bigat ko na ngayon talaga, no? Pag ginawa ko yan, ang hirap na hirap ako, hingal ako. Pero tayo, parang, naragagan ako habang nag-footwork. Sila tayo mong effortless lang. Gaan lang tingnan, no? Mag-explore, magte-take ng risk, maraming sacrifices. So, dun, yun yung mahirap. Na ano siya, nasusuka siya, I think, dahil sa pagod. May ganyan guys eh, pag sobrang pagod ka, pag sobrang dehydrated ka, pag sobrang hindi mo kinaya yung drills, I mean yung sayaw, pagod na pagod ka, may tendency mahilo ka, may tendency magsuka ka, no? So, meron ng mga kagrupo na nangyari yan, nangyari ganyan. So far for me, thank God, hindi nangyari sa akin yung ganyan, no? Pero may mga kagrupo na yung ganyan talaga as in, na talagang sobrang pagod talaga as in, no? Baka kulang sa tulog or what, no? Ganyan yung nangyayari na yung pagod. Yung iba, hindi ko rin alam yung purpose, ba't kailangan hawakan yung kamay, minamasahe yung ganyan, no? Hindi ko alam yung purpose niyan, as in, hindi ko alam. Pero ginagawa talaga nila yan, no? Hindi ko lang alam, pero, o nga, no? Ba't hindi ko sila sa kanila tinanong yun? Kasi yung ginagawa nila, pag ano ba, nahihilo ka, or ano ka, para exhausted kayo, parang ganyan. Hinihilot nila yung dito yung kamay, oh. Just, ayun, ginagawa ni Stel, oh. Naku, wala na to. Hindi ko na to kaya. Kasi yung dulo ng dila ko, Feeling ko di mo pa nasasagad yung Ang kakalabanin mo talaga yung ginawa mo kahapon. Hey, pang core na exercise yan, oh. Ay, drills, oh. Puro core sila. Ito, hindi. Ice cream. Nox macho naman ni Stel. Natitrip na naman to si Josh. Uy, siya ko sa dito nun, sa kilikili nun, ha? Masakit yan. Normal to si Pagka Josh. pinanood mo yung dance, storytelling din siya. Makikita mo yung elements nung mismong music dun sa mismong choreography. Nag-twerk! Nako, ang daming, I'm very sure maraming magre-replay niyan. Ang daming magre-replay niyan. I'm sure, lalabas yan sa mga pages, yung twerk ni Stel. Trust me, pusta. Hey! Ayan na. Paa. Hey! Sana i-explain ni Sir Jane, ano, ba't niya naisip yung ganon? Pagod. May sigaw kasi hindi kayo dun eh. Hindi kayo sinisigaw eh. That's it for today. Inend. Nagtitraining kami, nagpapalakas Kinid. kami. Kasi sa totoong buhay, seryoso, nakakapagod talaga yung dam. Kung akala nyo guys,
mukhang madali yung dam. Oo, kasi siguro dahil nakikita nyo, kayang-kaya nila. Pero guys, yung dam kasi guys, sa base sa aking observation, no, na ang dami niyang wide movements, ang dami niyang move na kailangan, hindi lang siya, yung mga maliit lang na, hindi, marami siyang mga wide movements na kailangan buong katawan, buong braso ang gagalaw, and then talon, and then footworks. Grabe, nakahingal yung dam. Isa yan sa mga nakapagod na choreography ng SB19, yung dam po talaga. Meron ang dami nilang mga swing na galaw. Pero dahil sa training at paulit-ulit siyang ginagawa, mas nagiging Sanay na yung katawan niya. natural na lang siya. So, ang challenge doon is, ready ka bang mag-commit? Okay, no? Explain ko sa inyo yan, no? Pag paulit-ulit na ginagawa pag inaaral niyo isang choreography, mapapagod ka. Like, kunyari, pag pinerform mo siya isang beses, pangalawa, tatlo, apat, lima, no? I'm very sure, guys, mapapagod ka, no? Pero pag nasanay ka na, like, hindi mo na iniisip yung steps, effortless na, like, kabisado na ng katawan mo yung steps, no? Parang gagaan na yung galaw mo niyan, eh. And at the same time, makukuha mo na yung proper breathing, no? Kung saang part ka hihinga, kung saang part ka kukuha ng ng hangin, no. So ayun, ganyan yun siya, guys, no. So tama yung sinabi ni Sir Jay, no. Pag nakabisado mo siya, pag inulot ng katawan mo, as in hindi nakapagod pa rin siya, pero at least kahit paano malelesen ng kaunti yung yung pagod level, no. Stretch ko lang. Namitig. Nangyari. Namitig. Sprain. Yung emotion na kailangan ng choreography, nandun siya and kailangan mo siyang ma-deliver ng maayos. Yung chorus talaga niya, sobrang something na masarap niya ulit-ulitin. Ganon, bago sumugod yung kalaban sa kampo, set may na. mga kawal munang pupunta sa harap para salubungin yung kaaway. Okay, no? So sila yung mga kawal. Mga nasa Kung harap. nyo marating ang SB19, kami muna babanggain niyo. Eee. That's deep. Hey. Huh? Yun lang yung mga details na ganyan. Watch out nyo na lang, guys, ha. I mean, watch out tuloy. Parang sinabi ko na, uy, bantayan nyo, parang gano'n. Watch out, parang gano'n. Hindi. Panoorin nyo na lang, guys, yung dance analysis ko po, no. Super duper dance analysis ko po ng dance practice, no. Hey, kahit yung dahan-dahan na angat, sabay-sabay yun. Kung saan hihinto. So, nagda-dance practice kami. Oy, first take lang yan ha. The best take na yun. Kasi simula First take lang yun, no? The best take na yun. at wakas nga, kinolek ko yung movement ng mga dating songs. Langong pa sa chug. Ano to eh? What? May part sa what na merong ganito. Oh! Yung tug yaw! Ano yun eh? Feeling yun ng Gentod before eh. Na Gentod! Oh! May story lahat, hindi lang siya ginawa yung step na to, parang yung masabi, mukhang maangas to, hindi ganun. Talagang meron siyang meaning, every detail, encrypted siya sa lyrics. With the dam choreography, parang nafe-feel ko siya talaga kung paano ko pinapakinggan and paano ko na-absorb yung music itself. Ganun din yung nafe-feel ko every time I perform the choreography. Matagal-tagal na din ako sa industry na nagtuturo ng mga artista. Hindi sila nananatiling ganun. Gusto nila nag-i-step up para na silang athletes. Tama, to. Sinabi ko sa inyo, di ba? I-step up para na silang athletes. Ang sinabi ko sa inyo, no, mga dancers is para na ring athletes, no, kasi lahat ng training, lahat po ng lahat po ng preparation, no, halos maiko-compare mo na po sa pagiging athlete, no. So ayun, ako na ituturi ko talaga as an athlete po kaming mga mananayo po talaga, no. So kasi it's all about sa
yung mga movements po talaga, no. Magkaiba lang siguro kasi yung purpose is, hindi, actually pareho lang nag-entertain. Kunyari, basketball, ini-entertain mo yung mga tao, naglalaro ka. At the same time, pag sayaw, ini-entertain mo rin yung mga tao, no, kasi nagsasayaw ka, no. Warm up ulit. So, bago sila mag-perform, warm up muna, no. So, lagi nyo tatandaan yan. Bago ka sumayaw, kahit TikTok man yan, guys, na I think yun, di na kailangan yata ng warm up na. Pero yung mga yung mga sayaw na alam nyong talagang gagalaw kayo ng matindi, no. I think kailangan nyo ng warm up doon. Alam nila na the more na nagsisik pa sila ng mangyayari sa buhay nila, mas marami pa silang haharapin, mas marami pang struggle, mas marami pang challenges. Nangangas ang mata ni Ja. Nakakapagod kantahin, nakakapagod din siya sa sayawin. Pero pag pinagsabay mo yung nakakapagod sayawin, tsaka nakakapagod kantahin, talagang pagod ka na nun. Tama, kasi oo, nakarelate ako sa kung paano yung pagod pag sumasayaw. Pero hindi ako makarelate kung paano pa yung pag may kasamang kanta, guys, no. So, ibang level po yung ginagawa ng SB19, no. Tandaan nyo yan, no. Nakakapagod yung choreography ng Dam, pero tandaan nyo, guys, hindi lang po sumasayaw ang SB19. Kumakanta rin po talaga sila doon. Kumakanta po talaga sila doon. And yun yung mahirap doon, guys, no. Kaya makikita nyo, din makikita talaga na yung hard work, dedication, and then yung puso ng SB19 na talagang gusto nilang maganda yung maging kalabasan ng kanilang performance. Pero sila, pinakita nilang kaya namin, kuya. May mga parts na nakakahingal na, nakakapagod na, tapos namumutla na. Kumbaga may mga ganon. Ngayon ko lang siya na-experience sa harap ko. Hindi lang isang beses, kundi kada training. Hindi sila maarte. Oh. Thank you sa lahat ng nakasama sa lahat ng journey. At lalo na sa mga 18 na sumuporta. So ayan, nakita nyo naman, no? Sobrang inanalyze ko po yung mga bagay-bagay, guys, na as in. Inanalyze ko, inarelate ko, naka 30 minutes na rin pala tayo, no? Inanalyze ko maigi yung mga movements, inanalyze ko maigi yung mga pwedeng mangyari po, no? Sa mga bagay-bagay regarding po sa choreography nila, no? And kung paano na in-explain, and kung paano ko makaka-relate, binigyan ko kayo ng, parang nilagay ko kayo sa lugar ko para ma-explain ko maigi yung mga bagay na in-explain nila doon, guys, no. So ayun naman ang sa akin, guys, no. SB19 walang kaarte-arte. May kita mo dito hindi nag-hold back si Sir J pagdating sa choreography, no, kasi may kita niyo mga choreography niya talagang napaka-risky, no, yung tabingin yung paa and then pak, and then yung threading or basta yung inangat nila yung paa nila tapos biglang tumalon pa ganon, and then yung mga movements nila na tatalon, guys, no, napaka-risky, no. Talagang hindi nag-hold back si Sir J, no, and sa kanya mismo nanggaling, hindi po umangal ang SB19 po talaga, no? Doon makikita yung puso, doon makikita yung tiwala, yung respeto ng SB19 kay Sir J, no? So ulitin ko, I hope na hindi na po i-let go ng 1Z Entertainment or SB19 si Sir J, no? Sobrang very well deserved po talaga ni Sir J na maging dance director po talaga ng SB19. Okay, guys, I hope na na-enjoy nyo itong aking video, no? And as much as I do, sobrang na-enjoy ko rin po talaga itong video po ng the making ng Dam, no? Song and choreography, no? So, I hope na meron kayong mga napulot na mga aral, mga ideas, mga tips ba tawag dun, guys, no? Or basta, mga detalye regarding sa pagsasayaw, no? And yan, guys, maraming salamat. So, DC Point of View signing out. Peace, let's G.